ang Filipina teen singing sensation na si Charisse, kasunod ng kanyang acting debut sa Season 2 premiere ng award-winning hit US series na Glee, playing the role of Sunshine Corazon, an exchange student from the Philippines. Kaagad na nagpakitang tila si Charisse sa nasabing programa. Isang Grammy Award-winning singer-composer na si Josh Groban sa maagang nagpaabot ng pagbati sa dalaga sa pamamagitan ng Twitter. Sinabi ni Groban, and we quote, "Great job on Glee. Very happy that so many people will hear your beautiful voice." Unquote. Maging ang foreign press ay humanga sa pambihirang husay ni Charisse. Entertainment Weekly wrote, and we quote, "The other major newcomer tonight was that Oprah-endorsed nugget of soul. Charisse's voice is insane." Unquote. Ayon naman sa Variety magazine, and we quote again, "Charisse's initial contribution alone ought to yield a gazillion downloads." Unquote. Tila nagilang anghel naman ang naturang babasahin. Less than 24 hours after Glee's season premiere, pumalo kaagad sa top 10 ng iTunes ang dalawang komposisyong inawit ni Charisse sa Glee. Umabot sa number 2 ang Telephone, her duet with Lea Michele, at nag-number 7 naman ang kanyang audition piece na Listen, amid the raves and the buzz generated by her acting debut. Hindi nakalimot magpasalamat ang 17 anyos na mga awit. On her Twitter account, Charisse wrote, "Thank you to all my kababayan. Mahal ko kayong lahat. Nagpasalamat din ito sa mga taong tumulong upang ma-penetrate niya ang Hollywood. Kabilang sa mga ito sina Oprah Winfrey, David Foster, Ellen DeGeneres at Celine Dion." Inaasahan ang pagbabalik sa bansa ni Charisse ngayong Oktubre para sa isang concert kasama sina David Foster, American Idol 2 winner Ruben Studdard, Peter Cetera at Natalie Cole. Samantala, kahapon ay inilabas ng Billboard magazine ang 21 Under 21. Listahan ng 21 artists aged 21 and below who are predicted to rule the pop culture generation in the next 12 months. Through her Twitter account, masayang ibinalita ni Charisse na pumang-apat siya sa naturang listahan. Sa katunayan, tinalbogan pa nga niya ang mga bigating artists sa Amerika, katulad ni Sean Kingston, Miley Cyrus, Demi Lovato, Nick Jonas at Soulja Boy. Well, siguro hanggang ngayon mayroon pang Charisse fever sa mga Pinoy na hindi pa natatapos sa pag-uusap. Ngayon, itong katabi ko mga kaibigan, pwede bang makadikit lang? Dahil ito po mga kaibigan, isa sa mga ninong ni Charisse nung siya'y, ano tawag sa ganon? Confirmation. Kasi confirmation, yung kumpil, okay? Si Ricky Lo. Anong pakiramdam ng maging isang ninong ng isang sikat ngayong Pinoy na siyempre, gumagawa ng pangalan sa Amerika? Siyempre, tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa ang ninong. Isa pa, ang mga ninong pa si Oprah, kumpare ko yan eh. Oh. David Foster, kumpare ko yan. Si Boy Abunda, kumpare ko. Yung kumpare na si Chris Aquino, sina Karen Davies. Tuwang-tuwa kami, siyempre. Yung pakimkim ko, Dolyares, siyempre. Pero sekreto yan. Hindi, bulong mo at lang hindi siya nagpatalo dun sa mga co-stars. Oo, maganda yung mga eksena. Hindi, anong pakiramdam na, nabalitaan mo na ba yun? Ikaw, hindi ka nahuli sa balita, napapalitan daw niya yung pangalan niya. Gagawin niya ng ano? Charisse Kilo. Pwede. Charisse Kilo. 4 kilo. Hindi, proud na proud ka, Ricky. Siyempre. Charisse, congrats at keep up the good work. Okay mga kaibigan, binabati natin lalo na yung pamilya niya at siguradong hindi mapuno yung sobrang kaligayahan nila at lahat ng mga kababayan natin. Sobrang glee talaga. Gleeful. Ito ngayon, magbigay daan kaya ito yung sapul-sapol natin. Magbigay daan kaya ang tinatamasang tagumpay ngayon ni Charisse sa Glee upang makilala sa international scene ang ibang Pinoy talents. A, oo, B, hindi. Okay? And to vote, type react space A or B and send to 4627.
for all networks. Okay, congratulations, Sasagot ako dyan Ricky. mamaya. Oo. Ito naman mga kaibigan. Ito na may gagawa rin ng isang musical. Glee na Glee. Hindi na. Huwag na. Mapangit. Ano, legal. Hindi. Mga kaibigan, narito sina Boots at Lolit. Kaibigan ng mga pare, si Boots. At para sa ating The Who. Bakit pare ka, kaibigan? Magkaibigan kayo, magkumpadre kami niyan. Ako, anyway, ito na ang The Who. Ito, sino ang dalawang celebrity galas na ito na so the same, but so different. Anong gagawin natin ulit? I-rate namin sa aming The Who Rated X. Happy you're so birthday kay good. Bong Revilla. Dr. Vicky Bello. Subject, Celebrity Gillies. Dahuang dalawang Celebrity Gillies ang pinagkukumpare ng mga co-workers bilang lipat bahay girls. Dictionary! Lipat bahay girls! Meaning, they don't know. Is because every taping, Celebrity Gillies bring in closet full of the meat, closet full of shoes, plus blender, juicer, microwave oven, etc. Parang naglilipat bahay at after taping, bring home lahat uli. Pagoda! The Dictionary! Pagoda! Meaning, pagod. Yun lang. Pagoda? Wow! Ang kwento, ikinaloloka raw ng SAP nang naging artista nila si Gelay One dahil every taping, akyat baba ang gamit, parang lipat bahay every day. Finally, natapos ang serye ni Gelay One, pinalitan naman ng serye ni Gelay 2. Why pa rin pinagbago? Parang nag-tag team lang si Gelay 1 at Gelay 2 dahil lipat bahay girl din pala ito at super dala rin ng damit, shoes, blender, juicer, microwave oven, etc. Tapos impake ulit pagkatapos ng taping. Pagoda! Ang pinagkaiba lang raw, si Gelay 2 consistently nagbibring din ng maraming lafus na sineshare to every all. Lafangation ever! Si Gelay 1, weather lang. Lafangation you, oh. Ay, you don't pala. Sige na nga, you lafang na. Ay, no, you don't like pala. Ano ang rating nyo? EX as in enter, exit. Enter, exit. Enter, exit. Daho ang lipat bahay Celebrity Gillies. Pareho silang bongga manamit. Pero sa acting, bongga sila manamit. Kaya syogo namin sila sa name songs na Ana Katuray as Gelay 1 and Bettina Galena as Gelay 2. Yun na! Alam ko ikaw malapit. Dumaan naman kami, due process naman. Nagre-recover pa lang kami emotionally. Last Tuesday, September 21, balik Pinas na ang Dabarkads ng Itbulaga matapos ang successful show nila sa Anaheim, California sa Amerika. Ang saya, ang babait ng mga Pilipino sa Anaheim. Tapos, hindi lang mga taga-California, taga-LA, mga ganun. Meron mga taga-Canada. Oo, dinayo kami. Meron mga taga-New York. So, masaya. Oo, madami kainan, te. Tumaba ako. Marami ring kwentong uwi ang EB Babes dahil first time nila ito sa Amerika at makasama sa live show doon ng Itbulaga. Sobrang excited po. Nakakatuwa. Kasi siyempre, first time na makapunta ng US. Nakaka-overwhelm po kasi even us, yung EB Babes ko, kami pong EB Babes, yung kahit pa paano po, para nakikilala na. Sobrang kakaiba po kasi naiwanan ko yung maleta ko sa hotel. Nakita ko po kasi si Snoopy. Tsaka po yung mga banding with the host, tsaka po yung mga boss namin dito sa Itbulaga, yun. Sobrang di namin malilimutan yung mga experience na yun. Malaki naman ang paghihinayang ni Michael V na hindi siya nakasama sa nakaraang US trip ng mga Dabarkads. Nasa airport na si Michael V kasama ang kanyang pamilya pero hindi sila pinahintulutang makaalis ng bansa dahil sa pagkakaroon nila ng sore eyes. Dumaan naman kami, due process naman kasi nga yung asawa ko flight stewardess dati. So alam niya yung proseso. Siya rin yung nag-warning sa akin na there's a chance na hindi kami mapalipad. So ginawa namin yung kailangan namin gawin. Before kami mag-board, dumaan kami ng quarantine.
na ipinasa naman kami, binigyan kami ng certification. Tapos ito na, medyo na-delay yung flight at nakapasok na kami sa loob. Habang nakaupo, doon nilapitan kami ng isa pang doktor. Second opinion daw. At sila raw nasusupersede yung quarantine. Kaya kami ay pinababa ng eroplano. Pinili naman ni Senator Tito Soto na manatili sa bansa at hindi muna sumama sa US tour ng Itbulaga dahil naging delikado ang lagay ng kanyang anak na si Apple at ang apo nitong si Romino matapos silang tamaan ng dengue. Nangyari kasi, Sunday pa lang of that week, kinonfine namin sa ospital yung panganay kong apo, si Romino, dahil nagkaroon siya ng dengue. Nagkaroon yung mga veins niya, so napilitan siyang itakbo sa ICU. From the hospital room, dinala siya sa ICU. So while in the intensive care unit, they had to do everything to be able to revive his veins, ganon. Hindi ko na maisip ang kahit anong ibang bagay. Medyo talagang hindi ko kaya magtrabaho. At nang masama dito, the following day, yung mami naman niya, si Apple, yung panganay ko, siyang nag-contract ng dengue. Siguro kasama na rin dun yung sinatawag na stress-induced, At so, hindi na ako talaga nakaalis at nagpaalam ako sa kanila. Pinaalam ko kila Vic, kila Joey, kila Mr. T. Kaya hindi na nila ako in-expect. Nagre-recover pa lang kami emotionally. Ako din, parang medyo down pa ako ng konti. Hindi pa talaga yung natural natin. Pero pinagpapasalamat namin sa Panginoon Diyos na pinagbigyan niya at pinakinggan niya yung mga dasal namin. Pinagpapasalamat ko na lang sa Panginoon Diyos na bumuti at kahit papano nakarecover yung apo ko at pati na si Apples. Kaya siguro naging sakripisyo na lang sa akin yung hindi pagpunta ng Anaheim.